Nang tumahimik na ang nilalang, agad namang inialis ni Tandang Lauryo ang kanyang tabak na gawa sa buto. Inutusan niya itong alisin ang lahat ng sakit na kanyang pinadapo sa pasyente na siya din namang mabilisang sinunod ng mambabarang. Habang pinagmamasdan niya itong nagpapagpag, panay naman ang kanyang pananakot dito na ginawa upang mas lalong masindak ang mambabarang. Wala namang ginagawa noon ang albularyo kung hindi ang manood sa kakaibang panggagamot ni Tandang Lauryo. Ano? Naubos mo na ba? Siguraduhin mong wala na. Kapag may naamoy pa ako dyan, ipapalapa kita sa sigbing naghihintay sa iyong bakuran. Huwag mo kong susubukan, demonyo. Hindi ako nagpipiro sa mga sinasabi ko. Wika ni Tandang Lauryo. Naubos ko na ho. Ubus na. Wala na hong natira. Sagot naman ng mambabarang. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, doon na niya inumpisahan ang pagtatanong sa totoong pagkatao nito. Sinagot naman yon ng mambabarang sa kadahilan ng wala na siyang pagpipilian. Matapos malaman ni Tandang Lauryo ang lahat-lahat, inabisuhan niya ang mambabarang na maghintay sa muling pagbabalik ni Ibrahim. Yun umano ang magpapataw sa kanya ng parusa, alinsunod sa batas na ginawa ni Maestro Florante. Bibigyan kita ng 3 araw para magnilay. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan nang sa gayoy maging mababa ang iyong kaparusahan. Huwag kang magtangkang tumakas o tumakbo dahil sinisigurado ko sa iyong wala ka nang mapupuntahan. Wika ni Tandang Lauryo. Matapos niyang ihabilin ang mga ito sa mambabarang, agad din naman nila itong pinakawalan. Nang tuluyan ng bumalik ang ulirat ng kanilang pasyente, agad naman nilang nilapatan ng lunas ang sugat nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang nakatulog ang kanilang pasyente. Hinayaan lang din naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng kinakailangan din ng taong yon ang magpahinga. Habang tulog na tulog ito, panay naman ang ginagawa nilang panggagamot sa sugat nitong sinlaki ng isang kamao. Bagaman alam nilang wala ng lunas ang sakit na yon, pilit pa rin nilang ginagawa ang lahat upang maisalba ang buhay ng lalaki. Sa paglipas ng 3 araw, dumating na nga si Ibrahim bilang pagtugon sa kanyang pagtawag. Agad namang inilahad ni Tandang Lauryo ang kaganapan sa kanilang baryo na mabilis namang naunawaan ng disipulo ni Maestro Florante. Bago pa man noon sumapit ang hapon, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa pamamahay ng mambabarang. Kasama nila noon ang albularyong humingi sa kanya ng tulong upang magawa ding masaksihan ang pamamaraan ng paglilitis. Bago pa man pumatak ang 4:00 ng hapon, nagawa na nilang marating ang pamamahay ng mambabarang. Nadatnan nila itong naglilinis ng kanyang bakuran kasama ang kanyang nag-iisang anak. Pagsilay nito sa kanila, dali-dali naman itong lumapit habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Mga Ginoo, kayo na ho ba ang hinihintay ko? Takot na wika ng matanda. Oo, kami na nga. Maghanda ka na. Aalis na tayo. Sagot naman ni Ibrahim. Nang marinig ito ng mambabarang, agad naman itong bumalik sa kanyang tahanan upang kunin ang mga gamit niyang kinakailangan. Halos mamatay-matay na ito sa kakaiyak habang nagpapaalam sa kanyang anak. Nangako naman noon si Tandang Lauryo na magiging maayos ang paglaki ng kanyang anak sa piling ng mga albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa baryo ni Maestro Florante.
Doon kasi nagaganap ang paglilitis laban sa mga nilalang na nasasakdal sa mga pangyayaring hindi makatao. Nang marating nila ang baryo, agad naman silang sinamahan ni Maestro Florante patungo sa liblib na lugar ng gubat. Dahil sa iyo ng unang beses na makasama doon si Tandang Lauryo, maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Isa na dito, ang mga katanungang sinong nagbuo ng ganoong samahan ng maestro. Marahil ay nagtataka ka, Lauryo, kung bakit nagkaroon kami ng mga ganitong alituntunin at pamamaraan. Kagaya ng mga ordinaryong tao, kami rin ay nagtatag ng isang samahan kung saan nagkakabuklod ang mga nilalang na naninilbihan sa Panginoon. Kami ay nagkaroon ng isang pamamaraan ng paglilitis sa mga nagkasalang likha sa kahit na anong uri. Lahat dito ay patas at ang napaparusahan lamang ay ang mga nilalang na napapatunayang gumawa ng karumal-dumal na bagay. Wika ni Maestro Florante. Alam mo, Ginoong Lauryo, bago pa man nilikha ng Diyos ang sanlibutan, meron ng ordong namamahala sa lahat ng nilalang. Yan ang nagbibigay balanse sa kasamaan at kabutihan ng bawat likha. Ang pinakaunang samahang nabuo sa mundong ito ay ang samahang itinatag ni Hesukristo. Kami ay mga ugat na lamang ng pinakaunang pundasyon. Dagdag naman ni Ibrahim. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang mga bagay na yon, tila ba naglakbay sa kawalan ng kanyang isipan. Ang tanging nagpamangha lamang kay Tandang Lauryo sa kanyang mga narinig ay ang tungkol sa samahan na doon niya pa lamang nalaman. Dagdag pa ni Maestro Florante na dahil sa samahang itinatag ng bugtong na anak, kung kaya't umusbong ang napakaraming paniniwala. Doon na din kumalat ang iba't ibang uri ng mga lihim na karunungan na nagdudulot ng pinsala sa mga tao. May mga lumitaw ding mga saserdote na ang tanging iniisip lamang ay ang pansariling kapakanan. Naghihikayat din ito ng mga miyembro na siyang isasama niya sa impyerno. Kaya ako, Lauryo, kahit ako'y isang albularyo, wala akong kinakaanibang relihiyon. Hindi dahil sa masama ang mga ito, kundi may kakayahan akong manalangin sa Diyos na aking kinikilala. Ayokong mapabilang sa kanilang mga katawan at sa kanilang mga pinaniniwalaan. Meron tayong kanya-kanya at malaya tayong makapili kung ano yon. Dagdag pa ni Maestro Florante. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang lugar na kanilang nais puntahan. Sa pagsilay doon ni Tandang Lauryo, nakita niya ang napakaraming mga elemento na napapabilang sa mga matataas na uri. Doon niya din nasilayan ang mga engkanto na nakalukluk na sa trono. Maya-maya pa, agad namang napabaling ang kanyang atensyon sa mambabarang na nagwawala sa lugar na yon. Dahan-dahan naman itong hinawakan ni Ibrahim nang sa gayoy magawa nitong kumalma. Akala ko ba nakapagnilay ka na? Bakit ka natatakot? Hindi mo ba alam na ang kamatayan sa harap ng mga manlilitis na ito ay isang karangalan? Wika ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw naman ng tatlong engkanto sa kanilang harapan. Nakaluklok ang mga ito sa mga trono at bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na katandaan. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa mga nilalang na yon, meron itong mga suot-suot na korona bilang tanda ng kanilang pagiging maharlika. Ang nasa gitnang upuan ay merong koronang gawa sa ginto at ang nasa kaliwa naman ay merong koronang gawa sa ugat, habang ang nasa kanan ay merong koronang gawa sa alabok. Paiba-iba din ang kulay ng mga balat nito na maaaring sumisimbolo ng kanilang mga kakayahan at lahi. Ayon din kay Tandang Lauryo,
na sa sobrang taas ng mga manlilitis, halos hindi na niya magawang makita ang detalye ng mga pagmumukha nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumahimik ang mambabarang nang masipat niya ang pagtitig sa kanya ni Maestro Florante. Sa puntong yun, wala na siyang nagawa kung hindi ang humikbi habang hinihintay ang kanyang parusa. Halina ho kayo, hindi dapat pinaghihintay ang mga manlilitis. Wika ni Ibrahim. Parang awa niyo na ho. Iligtas niyo ho ko. Kaya ko hong magbago alang-alang sa anak ko. Pagmamakaawa naman ng mambabarang. Wala na hong panahon para sa pagbabago. Tapos na ho ang oras na ipinalagi niyo sa mundong ito. Ilang beses na kayong binigyan ng pagkakataon ng Ama, subalit inyo itong ipinagsasawalang bahala. Ang pagpunta mo ngayon sa banal na lupa, kagustuhan din mismo ng Panginoon. Sagot naman ni Ibrahim. Matapos nilang mag-usap, agad din namang inalalayan ng disipulo ni Maestro Florante ang nasasakdal. Pagharap nila sa tatlong manlilitis, agad din naman itong ipinataw ang parusang kamatayan. Sapat ng basihan ng paghihirap ng biktima upang husgahan ang nasasakdal. Matapos itong maipataw ng tatlong manlilitis, bigla namang lumabas ang isang halimaw sa ilalim ng trono ng mga ito na siyang mabilisang lumapa sa mambabarang. Halos hindi ito nasundan ng paningin ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang hilahin ang mambabarang sa kadiliman. Matapos ang paglilitis, agad din namang bumalik sa normal ang buong paligid. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar na yon, nag-alay muna sila Maestro Florante ng isang taus-pusong panalangin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng mambabarang. Habang sila ay naglalakad papalabas ng gubat, panay naman ang kanilang naging pag-uusap tungkol sa mambabarang na sinintensyahan ng kamatayan. Ayon kay Maestro Florante, ganun din dapat ang sasapitin noon ni Tandang Lauryo kung napaslang niya si Maestro Pedrito na hindi dumadaan sa isang duelo. Nang malaman ni Maestro Florante na walang sapat na dahilan para hatulan ng kamatayan si Tandang Lauryo, napagpasyahan na lamang niyang kupkupin ang mga ito. Hindi dahil natatakot siya sa kayang gawin ito, bagkus ay ang tanging nais niya ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar. Mas lalala umano ang kanilang digmaan kung patuloy niyang bibigyan ng rason si Tandang Lauryo upang mag-aklas. Dagdag pa niya, hindi lang naman siya ang makikinabang sa ganoong kasunduan, bagkus ay ang lahat ng nilalang na nananahan sa kanilang lugar. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tanging pagpapasalamat lang naman ang naisagot niya sa sinabi ni Maestro Florante. Nang marating na nila ang tahanan ng maestro, agad din namang nagpaalam si Tandang Lauryo. Kinakailangan kasi nilang makabalik sa kanilang baryo sa kadahilanang naiwan nila roon ang kanilang pasyente ng nag-iisa. Subalit pagbalik nila sa bahay ng albularyo, bigla naman silang sinalubong ng nakapanlulumong balita. Ayon sa iilan nilang mga kababaryo, nakarinig umano sila ng sigaw sa bahay ng albularyo bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Dala ng kuryosidad ng mga ito, ninais nilang sumilip sa loob ng kubo upang malaman kung sino ang naglikha ng tinig. Pagsilay nila sa loob nito, bumungad sa kanila ang pasyente ng albularyo na wala ng buhay. Natagpuan nila itong hindi na humihinga habang patuloy na tumutulo ang laway sa papag. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto nila Tandang Lauryo na maaaring sinabay ng mambabarang ang lalaking yon sa kanyang kamatayan. Kahit papaano, naging pabor naman sa kanila ang mga nangyari
gawa ng alam nilang nasa mabuting kalagayan na ang kanilang pasyente. Sa paglipas pa ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba maliban sa mga inilunsad na bagong adhikain ng pangkat ni Tandang Lauryo. Imbis na mangaso ang 15 gabunan ng kanilang makakain, naghanap yon ng mga nilalang na mayroong purong bahid ng kasamaan. Isang gabi, habang nagpapahangin sa labas ng kanilang bahay itong si Tandang Lauryo, bigla namang dumating ang iilan niyang mga pinagkakatiwalaan. Nanlilisik ang mga mata nito habang dahan-dahang nagpapalit ng kanilang mga anyo. Magandang gabi ho, Tandang Lauryo. Nais sana namin kayong imbitahan sa baryo upang matingnan ang aming mga nahuling bihag. Wika ng isa sa kanyang mga gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad naman siyang napatayo at dali-daling pumasok sa kanilang bahay. Bago nila tuluyang lisanin ang lugar na yon, sinigurado muna ni Tandang Lauryo na alam ng kanyang asawa kung saan siya tutungo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang Karatig Baryo. Sa dulong bahagi nito, matatagpuan ang pugad ng kanyang mga gabunan na kung saan nagsisilbi ding kulungan para sa kanilang bihag. Hindi naman ito gaanong napapansin ng kanilang mga kababaryo sa kadahilan ng meron sila doong mga itinanim na sa bulag. Habang naglalakad doon sila Tandang Lauryo, agad naman niyang napansin ang mga kulungang naglalaman ng mga aswang. Nasa kaanyo-anyo ng ordinaryong tao, subalit hindi magagawang maikubli ng mga ito ang kanilang totoong anyo. Maya-maya pa, bigla naman silang naantala nang magwika ang isa sa mga nakakulong ng, Bakit nyo kami ginigipit? Wala kaming atraso sa inyo ha. Ano bang nais ninyo? Sakupin at pagharian ng baryong ito? Dahil sa sinabi nito, tila ba nandilim ang paningin ni Tandang Lauryo. Hindi niya kasi maatim noon ang pagsisinungaling pa ng mga demonyo kahit huling-huli na sila sa akto. Wala kaming pakialam sa pagkain ninyo. At mas lalong wala kaming pakialam kung ano ang mga lahi ninyo. Kaya kayo nakakulong dahil sa mga kasalanang inyong nagawa. Sagot naman ni Tandang Lauryo habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Bakit? Kasamaan na bang maituturing ang pagkain ng tao? Sanggol lang yun. Wala pang muwang sa mundo. Pangangatwira naman ng aswang. Tingnan nyo ang demonyong ito. Kung mga tuwiran parang wala sa hulog. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-utos niya sa kanyang mga gabunan na palabasin ang nilalang na yon. Dahil ikaw ang unang nagkaroon ng lakas na sumagot. Ikaw ang unang mamamatay. Naway sa pagkawala mo, magsilbing babala ito sa lahat ng nilalang na kagaya mo. Dagdag pa ni Tandang Lauryo. Nang mailabas na ng mga gabunan ang nilalang, agad din naman nila itong itinali sa 2 kawayang nakatarak sa lupa. Kahit anong pagpupumiglas doon ng aswang, hindi niya pa rin nagagawang makawala sa mga taling pumupulupot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, agad namang lumapit si Tandang Lauryo sa kanya habang dahan-dahang nagbabago ng kaanyuan. Dumating din sa lugar na yon ang kanyang alagang sigbin upang makidalo sa gaganapin nilang mumunting salo-salo. Sa paglapit dito ni Tandang Lauryo, agad naman niyang itinarak ang kanyang tabak sa dibdib nito nang walang pagdadalawang isip. Ramdam na ramdam niya ang pagsuot ng talim sa puso at baga ng aswang.
Ilang segundo din itong nagpumiglas, subalit wala na itong nagawa kung hindi harapin ang kanyang kamatayan. Nang mapagtanto ni Tandang Lauryo na patay na ang nilalang, agad naman niyang pinunot ang kanyang tabak upang maipatulo ang dugo nito sa lupa. Hindi nila kinakailangan ang dugo ng nilalang na yon sapagkat meron itong bahid ng karumihan. Naniniwala kasi sila Tandang Lauryo na ang kasalanang dumudumi sa katawan ng isang likha ay naiipon sa dugo na siyang nagbibigay buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naalis ang lahat ng dugo sa nilalang na pinaslang ni Tandang Lauryo. Ang ginawa naman noon ng kanyang mga gabunan ay ang alisin ang buong saplot nito upang ilublob sa isang kumukulong kawa. 3 beses nilang gagawin ang bagay na yon, nang sa gayoy masigurado nilang wala ng karumihan ang nananatili sa kanilang pagkain. Matapos maihanda ng kanyang mga gabunan ng pagkain, agad din naman nilang itinaos ang isang mumunting salo-salo. Mga kasama, siguraduhin niyong ang dinadala niyo ditong aswang ay nakagawa ng isang pagkakasala sa mga ordinaryong tao. Kung sila ay kumakain ng isang masamang tao, hayaan niyo lang na gawin nila ang kanilang nais. Palagi niyong itatak sa isip niyo na kagaya din natin sila. Paalala ni Tandang Lauryo. Oo, Tandang Lauryo. Makakaasa ho kayo sa bagay na yan. Sagot naman ng iilan. Matapos ang kanilang salo-salo, agad din namang umuwi si Tandang Lauryo. Hinatid naman siya ng iilan niyang mga kasama upang kahit papaano'y maging masaya ang kanyang paglalakad patungo sa kanilang baryo. Nang marating na niya ang kanilang tahanan, agad naman niyang inutusan ng kanyang sigbin na sumilong na sa ilalim ng kanilang papag. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na abala sa pagpapatulog ng kanilang anak. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang inihanda ni Tandang Lauryo ang kanyang mga gamit sa bukid. Bago niya tuluyang nilisan ang kanilang tahanan, pinili niya munang manalangin ng taimtim. Nakasanayan na niya kasi ang bagay na yon sa kadahilanan yun ang naging turo sa kanya ni Maestro Florante. Di pa man siya noon gaanong nakakalayo sa kanilang pamamahay, agad naman siyang napatigil nang marinig niya ang pagtawag ni Ibrahim. Ginoong Lauryo, sandali lang ho. Wika nito habang naglalakad papalapit sa kanya. Bakit, Ibrahim? Ginoong Lauryo, ibinilin sa akin ni Maestro Florante na manatili ako sa inyong bahay sa loob ng 1 buwan. Ngayon na mag-uumpisa ang unang araw ko, kung kaya't kinakailangan kong makita at maunawaan ang lahat ng gagawin mo. Sagot naman ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapatuloy naman ng paglakad ni Tandang Lauryo patungo sa bukid. Alam niya kasing hindi siya tatantanan ng disipulo ni Maestro Florante sa kadahilan ng isa ito sa pinakamasugid nitong tagasunod. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nalaman ni Tandang Lauryo ang misyon ni Ibrahim sa kanilang baryo. Ayon sa disipulo, na mag-uumpisa na umano ang pangalawang yugto ng pagsasanay ni Tandang Lauryo, kung kaya't kinakailangan niyang malaman ang lahat ng gagawin nito. Wala namang gagawin noon si Tandang Lauryo kung hindi ang ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay habang nagmamasid ang disipulo ni Maestro Florante. Sa pagdating nila sa palayan, agad namang lumusong si Tandang Lauryo upang magtanim ng palay. Sumunod na din doon si Ibrahim nang sa gayoy magawa nilang matapos ang trabahong yon. Halos abutin sila doon ng 12:00 ng tanghali dahil sa dami ng kahon ng palay na kanilang pinagtaniman. Nang makuha na nila ang katas ng kanilang pagtatrabaho,
Agad namang tumungo sila Tandang Lauryo sa merkado. Pinili niya ng gatas ng kalabaw si Jude dahil sa yon ang paboritong inumin ng kanyang anak. Pagdating nila sa kanilang bahay, wala namang nagawa ang asawa ni Tandang Lauryo kung hindi ang tanggapin ang disipulo ni Maestro Florante. Nangako naman itong tutulong sa mga gastusin at maging sa mga gawaing bahay. Kahit papaano, ikinatuwa naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilanang mababawasan ang trabaho nilang mag-asawa. Pagpatak ng takip silim, panay naman ang pagpapausok ni Ibrahim sa buong paligid upang maitaboy ang mga masasamang elemento. Hinayaan lang naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilanang isa yon sa mga nakasanayang gawin ng disipulo ni Maestro Florante. Ginoong Lauryo, hindi ho ba kayo nababahuan sa usok na nanggagaling sa balat ng nyug? Tanong ni Ibrahim. Hindi naman, Ibrahim. Paano ako mababahuan dyan? Magmula noong bata ako, palagi ko nang naaamoy ang usok niyan. Maliban na lang, kung ang papausukin mo ay ang sapal ng nyug na walang mata. Ibang usapan na yon. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap kung ano-ano na ang paksa na kanilang natalakay. Dahil sa kanilang pagkaaliw noon, tila ba hindi nila napansin ang bilis ng takbo ng oras. Kung hindi pa sila noon tinawag ng asawa ni Tandang Lauryo, hindi pa nila malalaman na napakalalim na pala ng gabi. Pagpasok nila noon sa kanilang tahanan, agad naman silang nahiga sa papag. Bale, magkatabi si Ibrahim at si Tandang Lauryo sa kadahilanang wala ng ibang kwarto roon na maaari niyang pagtulugan. Ginoong Lauryo, tanong ko lang, alam niyo ho ba ang totoong pangalan ng Diyos? Tanong ni Ibrahim. Sa pagkakaalam ko, Ibrahim, walang nakakaalam sa totoong pangalan ng Panginoon, sapagkat ang Ama kailanmay hindi tumungtong dito sa lupa. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Siguro, pero ayon kay Maestro Florante, ang Panginoon ay nagtataglay umano ng napakaraming pangalan. Kilala siya bilang mapanibughuin, sapagkat siya ay madaling mainggit sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng kanyang nilalang. Kilala din siya bilang Diyos ng pag-ibig, sapagkat ang pagmamahal niya sa lahat ng likha ay walang hanggan.